Pinalubog ng mga US helicopter ang 3 Houthi boat sa Red Sea na ikinamatay ng 10 miyembro ng Houthi noong linggo matapos salakayin ng mga rebelding Houthi ang isang shipping vessel at ang mga responding helicopter. Habang tumitindi ang mga pag-atake sa mga US military positions sa Middle East sa gitna ng Israel-Hamas war. Naganap ang naval battle sa bandang 0330 GMT noong linggo habang hinahangad ng mga attacker na sumakay sa Singapore-flagged Maersk Hangzhou ayon sa Maersk at US Central Command. Ang mga helicopter mula sa USS Eisenhower at USS Gravely ay sumali sa security team ng barko sa pagtataboy sa mga umaatake matapos makatanggap ng distress call, sabi ng CENTCOM. Ayon sa Maersk, itinitigil nito ang lahat ng paglalakbay sa Red Sea sa loob ng 48 hours pagkatapos ng pag-atake. Ayon sa isang tagapagsalita para sa Houthis, na ginawa ng grupo ang pag-atake dahil ang mga tripulante ng barko ay tumangging makinig sa mga babala. Sinabi niya na 10 tauhan ng hukbong pandagat ng Houthi ang patay at nawawala matapos ang kanilang mga bangka ay inatake ng mga puwersa ng US sa Red Sea. Ang mga rebelding Houthi ng Yemen ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagwawakas ng kanilang walang habas na pag-atake sa mga commercial ships sa Red Sea ayon sa top commander ng US Naval Forces na nasa Middle East kahit na mas maraming mga bansa ang sumasali sa international mission ng maritime upang protektahan ang mga sasakyang dagat sa mahalagang daluyan ng tubig at nag-uumpisa ng dumami ang trade traffic sa nasabing lugar. Nalalapit na ang pagtatapos ng laban sa pagitan ng Israeli Army at ng teroristang grupo na Hamas sa West Bank at Gaza Strip. Ang pangunahing sanhi nito ay ang ginagawang operasyon ng Israeli Army laban sa grupo ng teroristang Hamas. Ang pangunahing layunin ng mga operasyong ito ay ang lipulin ng Hamas mula sa mismong loob ng kanilang organisasyon at ipakita sa mga miyembro nito na pansariling interes lamang ang siyang iniisip ng kanilang mga kinikilalang leader. Sa pinakabagong pangyayari, nanawagan daw gamit ang megaphone ang mga militar ng Israeli Defense Forces sa mga tao na kailangan na nilang lumikas mula sa kanilang mga tirahan. Ginawa nila ito habang winawagayway ang puting bandila sa harap ng mga residente ng Gaza Strip. Pinakiusapan din nila ang mga kababaihang bumukod at kinuha nila ang mga kalalakihan. Pinayagang bumalik ang mga kababaihan sa kanilang mga tahanan o paaralan na nagsilbing kanlungan para sa maraming taga-Gaza sa buong kaguluhan. Base sa ulat, ang mga individual na ikinulong ay ipinadala sa Israel para sa interogasyon. Isinagawa ng mga sundalo ng Israeli Defense Forces ang karamihan sa mga operasyon ng pag-aresto sa Shujaiya at Jabalia, subalit nasaksihan din natin ang ganoong mga operasyon sa West Bank. Unang-una, nakatuon ang mga sundalo ng Israeli Defense Forces sa hilagang bahagi ng Gaza Strip nang simulan nila ang pag-aresto ng mga taong konektado at sumusuporta sa Hamas. Ayon sa ulat mula sa Israeli Defense Forces at Shin Bet Security Service, sa mga nakalipas na araw raw ay nasamsam ng mga Israeli troops ang mga nasa 70 terror operatives at maraming armas mula sa Kamal Adwan Hospital sa hilagang Gaza. Ayon sa pinagsamang pahayag, marami sa mga taong nakabilanggo sa ospital ay kasangkot sa pagpatay noong October 7 na naganap sa katimugang bahagi ng Israel. Ito ay dahil konektado sila sa teroristang organisasyon na Hamas at ang naturang ospital ang kanilang pinaka-base. Kasabay ng mga pag-aresto, sinabi rin ng Israeli Defense Forces na sa panahon ng operasyon sa ospital, natagpuan ng mga sundalo mula sa Shiat 13 Commando Unit ng Navy at ang 460 Armored Brigade ang mga armas, kabilang ang mga assault rifle, RPG, mga pampasabog at hardware ng militar na pagmamayari sa teroristang grupo ng Hamas. Nang aminin ng mga kawani ng ospital sa mga ahente ng Shin Bet at mga miyembro ng Unit 504 ng Military Intelligence Directorate na nakatago ang mga armas sa mga incubator sa maternity ward, agad nilang hinalughog ang lugar na iyon at natagpuan nila ang mga armas at mga kagamitan sa pakikidigma.
Nagsagawa rin ng mga raid operation laban sa grupo ng mga terorista ang Israeli Defense Forces sa katimugan ng Gaza Strip. Bilang bahagi ng mga operasyon na ito, nagsagawa ng mga makabuluhang operasyon ang puwersa ng Israeli Army laban sa pamumuno ng Hamas na nasa mga rehiyon mula sa Khan Yunis hanggang Rafah, at nagawa rin nilang ikulong ang daan-daang mga taga-suporta ng terorismo ng Hamas. Isa pang mahalagang lugar kung saan nagsagawa ang mga sundalo ng Israeli Defense Forces ng mga pag-atake laban sa teroristang grupo ng Hamas ay ang komunidad ng Jenin na nasa West Bank. Ayon sa ulat, sa panahon ng isang operasyon ng Israeli Defense Forces sa West Bank, sa Jenin City, nagawa nilang ipiit ang daan-daang suspetsado at nakumpiska ang mga armas na nakatago roon. Nagawa na ring siyasatin ng mga reservist ang humigit kumulang 400 gusali sa kampo ng mga refugee sa Jenin. Pagkatapos na matingnan ang buong paligid ng mga gusali at simula ng kanilang operasyon, sinabi ng Israeli Defense Forces na nagawang patayin ng isang drone attack ang 4 na militante ng Hamas na naghagis ng mga bomba sa mga sundalo ng Israel. Ipinahayag ng mga opisyal ng Palestine na namatay na rin ang ika-5 biktima noong gabing naganap ang labanan. Ayon sa Israeli Defense Forces, silang lahat ay konektado rin sa teroristang grupo ng Hamas. Base rin sa Israeli Defense Forces, halos daan-daang mga Palestino ang ipiniit. Nang sa gayon ay magawang siyasatin sa Jenin, mahigit sa 30 baril, mga bala, at iba pang mga gamit ang siyang nakumpiska sa kanila. Tungkol sa paksang ito, kamakailan lamang nagpalabas ng isang ulat ang mga autoridad ng militar ng Israel. Ayon sa ulat, sinira ng mga militar ang 6 na mga laboratorio na ginagamit ng mga lokal na grupo ng terorista upang makagawa ng mga paputok. Maliban doon, marami ring mga underground shaft at 4 na war rooms na ginagamit ng mga operatiba upang magawa nilang manmanan ang mga aktibidad ng Israeli Defense Forces. Bilang karagdagan, napag-alaman ding aktibo pa rin sa kanilang operasyon sa Jenin ang puwersa ng Israeli Army sa nabanggit na lugar. Bukod sa Jenin, isinasagawa ng mga sundalo ng Israeli Defense Forces ang mga pangunahing operasyon sa iba pang mga komunidad sa West Bank. Sinasabing kinumpiska ng mga sundalo ng bansang Israel ang mga armas at inaresto rin nila ang 17 Palestinong tinutugis ng batas. Bilang resulta ng lahat ng mga operasyong ito at ang pag-aresto ng daan-daang mga Palestino na sumusuporta sa teroristang grupo, ay nagpapahiwatig na nawawalan na ng kontrol ang Hamas sa Gaza Strip, kung saan nagpapatuloy pa rin ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang panig. Ayon sa punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu, nagpapatuloy pa rin ang giyera, ngunit iyon na raw ang siyang simula ng pagkakalipol sa Hamas. Dagdag pa niya, 12-dosenang militanteng grupo ang sumuko sa Israeli Army. Nanawagan na rin ulit ang punong ministro ng Israel sa mga teroristang Hamas. Sinabi ni Netanyahu sa mga miyembro ng nabanggit na teroristang organisasyon na hindi sila dapat mamatay para sa pinuno ng Hamas na si Yahya Sinwar. Dagdag pa niya, mas makabubuti sa mga miyembro nito na sumuko na lamang. Nagbahagi rin ang spokesperson ng Israeli Defense Forces na si Daniel Hagari ng kaniyang kritikal na pag-aanalisa ukol sa mga pinaghihinalaang terorista na naaresto ng kanilang mga puwersa. Sinabi ni Daniel Hagari na kinapkapan nila ang mga detainee at hinanap ang kanilang mga armas. Pagkatapos niyon, ang mga pinaghihinalaang mga miyembro ng Hamas ay dadaan pa sa mas masusing pag-uusig sa bansang Israel. Samantala, ang mga kalalakihang hindi naman kaanib ng naturang teroristang grupo ay kanilang pinalaya. Ayon pa sa pinakamataas na general ng Israel na si Herzi Halevi, ang mga kamakailang sumuko ay isang tanda na unti-unti nang humihina at nagiging bulok ang sistema ng naturang teroristang grupo. Dahil doon, mas nangangailangan pa raw ng mas matinding panggigipit sa mga ito. Sa kabilang dako, iniulat ng isang security official ng Israel na ang ilang mga kalalakihan ay lumabas sa mga tunnel at sumuko ng nakataas ang kanilang mga kamay. Naaresto naman ang iba,
habang masigasig na sinusuyod ng puwersa ng Israel ang matataong lugar sa Shujaiya at Jabalia upang hanapin ang mga terorista na nakasuot ng damit ng mga sibilyan at nagtatago kasama ang ibang mga sibilyan sa mga paaralan at mga shelter ng United Nations. Sinabi rin ng ilang residente sa Gaza na marami ang mga kalalakihan na kaedaran ng mga military ang nakakulong at pinalaya rin naman makalipas ang ilang araw. Subalit, sinabi nila na may mga ilang miyembro pa ng pamilya nila ang nanatiling nakapiit sa mga kulungan. Masasabi nating naging epektibo ang ginawang hakbang ng Israel para sa pagtukoy ng mga miyembro ng teroristang Hamas at ng mga residente ng Palestine. Bilang karagdagan sa lahat ng mga operasyong ito ng puwersa ng Israel, ano naman kaya ang gagawin nilang hakbang upang matukoy ang iba pang mga miyembro ng Hamas na nasa Gaza Strip? Sa nakalipas na araw, inihayag ng Israeli Defense Forces na nagsagawa sila ng higit sa 250 mga pag-atake sa Gaza Strip. Tinutukan nila sa mga operasyon na iyon ang mga miyembro ng teroristang Hamas at maging ang mga infrastrukturang pagmamay-ari ng nabanggit na teroristang grupo. Iniulat din ng Israeli Defense Forces na natuklasan ng mga unit ng Bislamak Brigade at ang 636th Combat Intelligence Gathering Unit ng Border Defense Forces ang isang cell ng Hamas na malapit sa Shujaiya, Gaza City. Kasabay ng pagkakatuklas nila ng naturang cell, napag-alaman din nilang naghahanda na iyon para sa paglulunsad ng rocket patungo sa Israel. Inilabas ng Israeli Defense Forces ang footage ng pag-atake at kinumpirma nilang ang kanilang puwersa ang may gawa ng naturang pag-atake sa cell ng Hamas. Mas lalo pang pinaigting ang mga operasyon dito sa mga nakaraang araw dahil sa mga pag-atake ng Hamas sa mga sibilyan. Nakipagpulong din sa mga komander ng sa Shujaiya si Major General Yaron Finkelman, pinuno ng Southern Command ng Israeli Defense Forces. Ito ay kasunod ng nangyaring ambush sa lugar kung saan 9 na sundalo ang napatay. Kabilang ang 2 senior commanders, sinabi ni Major General Yaron Finkelman na ang mga pag-usad na kanilang ginagawa sa Shujaiya ay magpapatuloy nang sa gayon ay ganap ng malipol sa naturang lugar ang mga teroristang Hamas na nananatili roon. Siniguro rin ni Finkelman ang kanyang mga kasamahan na siguradong mananalo sila dahil magbibigay inspirasyon sa kanila ang espiritu ng Golani. Alam naman natin na ang pangunahing dahilan ng lahat ng mga ginagawang hakbang ng Israel laban sa Hamas ay ang mga bihag. Nagawa kasing bihagi ng Hamas ang higit sa 200 at 40 mga sibilyan at sundalo noong kasagsagan ng kanilang pag-atake sa Israel noong October 7. Ang mga bihag na ito ay dinala nila pabalik sa Gaza Strip. Tumugon naman doon ang Israel sa pamamagitan ng isang military campaign kung saan ito ay naglalayong tapusin ang karahasan ng Hamas at lipulin ang mga ito sa kailigtas ang mga hostage. Pinakawalan din naman ng Hamas ang dose-dosenang mga hostage bilang bahagi ng isang linggong pansamantalang tigil putukan na natapos noong December 1. Nagpatuloy rin ang kanilang kampanya ng sa gayon ay magkaroon ng panibagong kasunduan ukol sa mga bihag. Sa kasalukuyan, ang isa sa pinakamainit na pinag-uusapan na issue ay kung gaano karaming mga hostage ang puwersahang ipiniit ng Hamas. Noong December 16, nasa 129 na mga hostage ang nanatili sa Gaza, kabilang ang 180 mga Israeli at ang mga dual citizens na mga Israelita. Sa pagtatapos ng buwan ng Nobyembre, nagawang palayain ng Hamas ang 109 na bihag. Ito ay naganap bago pa man tuluyang masira ang kasunduang tigil putukan nila ng Israeli Defense Forces. Sa mga bihag na iyon, 105 ang pinauwi noong panandaliang natigil ang giyera na nagsimula noong ika-24 ng Nobyembre. Kabilang na rin doon ang 23 Thai at 1 Pilipino. Ang panghuling bilang ng mga bihag ay nasa 21, kabilang na roon ang militar at sibilyan kung saan sinabi ng Israeli Defense Forces na mga wala ng buhay. Ang mga masusing operasyon na ito ay ginawa sa tulong ng mga impormasyon at intelihensya, kagaya ng security camera footage at mga testimonya ng mga saksi.
Ayon sa Israel, mas lalo silang nahirapang isalba ang mga bihag ng terorista dahil inilipat daw ng Hamas ang ilan sa kanilang sariling mga hostage sa ibang mga grupo. Ang pagpapalitan ng bihag ay kinabibilangan lamang ng mga kababaihan at menor de edad. Napagtanto kasi ng Hamas na ang mga lalaking Israelita na nasa edad na at kayang lumaban ay maituturing daw na mahalaga. Sa makatuwid, tila binabalak ng Hamas na ang mga sundalong Israeli at mga kalalakihan ang siyang huli nilang palalayain. Ayon din sa Israel sa 137 katao na siyang nananatiling bihag sa Gaza, ang 115 doon ay pawang mga lalaki. Napag-alaman na may isang grupo rin ng mga hostage ang Palestinian Islamic Jihad, isang organisasyon na tinagurian din ng Estados Unidos bilang terorista at hayagang kaalyado ng Hamas. Sa katunayan, ang Islamic Jihad mismo ang huling nag-ulat na mayroon silang hostage na higit sa 30 katao ang kanila namang kinidnap noong 7 ng Oktubre bilang bahagi ng kasunduang pagkakaroon ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas. Pinalaya ng Palestinian Islamic Jihad si Hana Khatsir na isa sa kanilang mga hostage. Sinabi rin ng teroristang Palestinian Islamic Jihad na palalayain nila ang mga lalaking bihag nila kung ang lahat ng bilanggong Palestino sa Israel ay palayain din. Matapos niyon, isang kritikal na pahayag ang ipinaabot sa US patungkol sa mga hostage. Bilang bahagi ng hakbang ng United States para masiguro ang kasunduan na may kinalaman sa mga hostage noong Nobyembre, sinabi ni Pangulong Biden na isang mahabang proseso ang pagliligtas at pag-uuwi ng natitirang mga bihag. Sa tingin ninyo, ano kaya ang pinagkasunduan ng Israel at Hamas? Noong November 24, nilagdaan ng Israel at ng Hamas ang isang pansamantalang kasunduan sa tigil putukan kung saan nakalakip doon ang pagpapalaya ng mga sibilyang bihag ng Hamas at ang paggawad ng kalayaan sa mga bilanggong Palestino ng Israel. Ang kasunduan nila ay natapos ng sinabi ng Israel na nabigo ang Hamas sa paglalabas ng bagong listahan ng kanilang mga bihag. Ang ginawang ito ng Hamas ay nag-udyok sa Israel na ipagpatuloy ang mga operasyon ng kanilang militar. Ang mga pag-uusap patungkol sa muling pagpapatupad ng ceasefire ay natigil mula nang mangyari iyon. Nagpalaya ng karagdagang mga hostage ang Hamas sa panahon ng ceasefire sa magkahiwalay na kasunduan kasama ang ibang bansa. Bilang bahagi ng kasunduan sa ceasefire, sumang-ayon ang Israel na payagan ang mga kargamento ng gasolina mula sa Ehipto na tumungo sa Gaza at ihinto ang drone surveillance sa hilagang Gaza sa loob ng 6 na oras kada araw. Sa unang yugto ng ceasefire, pinakawalan ng Hamas ang 50 mga sibilyang bihag bilang kapalit ng 150 mga bilanggong Palestino sa loob ng 4 na araw. Iyon ay bilang karagdagan sa mga bihag na pinakawalan sa ilalim ng mga hiwalay na kasunduan. Pinahaba ng Israel at Hamas ang kasunduan nila sa kabuuang 3 araw at nagpatuloy sa pattern ng pagpapalit ng 3 mga bilanggong Palestino para sa bawat Israeli hostage. Noong Oktubre, pinakawalan ng Hamas ang 4 na sibilyan. Iniulat din ng Israel Defense Forces ang pagligtas ng isang IDF private. May natagpo ang 2 hostage ang hukbong Israeli malapit sa Al-Shifa Hospital sa lungsod ng Gaza sa panahon ng mga operasyong militar nila. Kalaunan, dinala ang walang buhay na katawan ng isa pang hostage sa Israel. Noong October 30, inihayag ng Israeli Army na iniligtas nila si Ori Megidish, isang sundalong kinulong noong October 7 sa panahon ng mga ground operations sa lungsod ng Gaza. Kung ang kalagayan ng pangho-hostage ay hindi aayon sa kung anumang inaasahan ng Israel, tiyak na hindi mapipigilan ang pagkasira ng kanilang tigil putukan. Sa makatwid, idineklara ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang pagliligtas sa mga hostage ay nananatiling isa sa 3 pangunahing layunin ng digmaan ng Israel, kabilang ang paglipol ng Hamas, isang grupo na itinuturing ng Israel at ng Estados Unidos na isang teroristang organisasyon. Sa madaling salita, nagsasagawa ng malalaking operasyon ng Israel
upang makilala ang mga miyembro ng teroristang Hamas habang ginagawa nila ng paraan para lipulin ang mga teroristang organisasyon sa iba't ibang bahagi ng Palestine, lalo na sa Gaza Strip. Bilang karagdagan, ang Israeli Defense Forces at mga autoridad ng Israel ay nagsasagawa ng napakaraming operasyon upang palayain ang lahat ng mga bihag na hawak ng Hamas. Samantala, nagpahiwatig ang Israel na maaaring tanggapin nito ang pangangasiwa ng Palestinian Authority sa Gaza pagkatapos ng digmaan. Inihayag din ng National Security Advisor ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na posibleng tanggapin ng Israel ang plano ng United States para sa isang panibagong Palestinian Authority. Ang planong ito ng Estados Unidos ay pamamahalaan ng Palestinian Authority upang pamahalaan ang Gaza Strip pagkatapos ng digmaan. Palatandaan din ito na tuluyan ng sumang-ayon sa naturang ideya ang pinuno ng Israel. Alam ng Israel ang pagnanais ng pamayanang internasyonal at ng mga bansa sa rehiyon na suportahan at itaguyod ang Palestinian Authority sa susunod na araw pagkatapos ng krisis sa Hamas. Subalit, ang ganitong kalakaran ay nangangailangan ng isang malawakang reforma ng Palestinian Authority. Sinabi ni Tsachi Hanegbi na sumulat ang pinuno ng National Security Council ng Israel upang ipabatid ang kaniyang opinyon. Iyon ay inilathala noong Huwebes sa Elaf, isang website ng mga balitang nasa wikang Arabic. Dagdag pa niya nakahanda ang bansang Israel sa kung anumang hakbang na kanilang binabalak na gawin. Sinabi ng mga opisyal ng Administrasyong Biden na ang mga komento ni Hanegbi sa OPED ay isang kasiyasiyang pagbabago. Gayunpaman, sinabi ng isang opisyal na naniniwala pa rin ang administrasyon na ang Palestinian Authority ay hindi pa handa na pumasok sa Gaza sa lalong madaling panahon dahil kailangan ng oras upang muling ayusin ang organisasyon sa politikal at pinansyal na aspeto. Sinisimulan na rin ng Israel na harapin ang epekto ng kanilang mga hakbang. Iyon ay matapos ang pag-atras ng mga hukbo nito, kung saan kinakailangan pa ng ilang mga unit na pumasok sa Gaza, ang syudad na halos winasak ng digmaan. Iyon ay upang maghatid ng pagkain, masisilungan at gamot sa 2.2 milyon na mga tao na nakatira roon. Kung walang sibilyang administrasyon na handang tanggapin ang responsibilidad para sa Gaza pagkatapos ng digmaan, maaaring lumala pa ang mahirap na mga kalagayan sa humanitarian at paniguradong magkakaroon ng panibagong panganib sa usaping seguridad. Sinasabi ng Israel na ayaw nito ng gagampanan sa pamamahala sa Gaza pagkatapos ng digmaan. Hindi naman tumugon sa isang kahilingan para sa kanilang opinyon ang Palestinian Authority na namamahala sa West Bank. Ito ay matapos mailathala ang artikulo ni Hanegbi. Sinabi ng punong ministro ng grupo na si Mohammed Suleiman Shtaya sa Wall Street Journal na ang Palestinian Authority ay nakahandang pamahalaan ang Gaza Strip kung tuluyan ng atras ang puwersa ng Israeli Defense Forces. Paulit-ulit din namang tinanggihan ni Netanyahu ang mga panukala ng United States para sa pamamahala ng Gaza pagkatapos ng digmaan. Sinabi ng punong ministro ng Israel na isang malaking banta sa seguridad ng kanilang bansa, ang organisasyong tulad ng Hamas, isang teroristang grupo na itinalaga ng US na sumakop sa Gaza noong 2007 at umatake sa katimugang Israel noong October 7, kung saan ito ay nag-udyok sa panibagong giyera sa pagitan nila at ng Israel. Matapos ang dakilang sakripisyo ng ating mga sibilyan at sundalo, hindi ko pahihintulutan ang mga nagsasanay ng terorismo, sumusuporta sa terorismo, pumupondo sa terorismong pumasok sa Gaza, sabi ni Netanyahu noong December 12 na tumutukoy sa Palestinian Authority. Sinabi ng administrasyon ni Biden na ang panibago at muling inilunsad na Palestinian Authority ay dapat na makibahagi sa pagpapatakbo ng post-war Gaza at ito ay dapat na maging potensyal sa pagbuo ng isang gobyerno sa hinaharap. Pinipilit naman ng mga opisyal ng Estados Unidos ang autoridad na linisin ang tumatagal na pamumuno nito, magtakda ng isang schedule para sa mga halalan at baguhin ang mga puwersa ng seguridad na tinulungang magsanay ng Estados Unidos.
May ilang bagay na kailangan nilang harapin upang maging kapani-paniwala at totoo sila sa larangang iyon. Ito ay ayon sa sabi ni White House National Security Council spokesman na si John Kirby noong Miyerkules. Binanggit din ng Estados Unidos ang pagganap ng Palestinian Security Forces sa West Bank na nagpapanatili sa sangay ng Hamas sa Bay mula noong October 7. Ito ay isang dahilan kung bakit naniniwala sila na maaari nilang hawakan ang Gaza kung ang mga puwersa na ito ay muling sanayin at sinusuportahan ng mga bagong recruit mula sa rehiyon. Ang pagbibigay diin ni Hanegbi sa pangangailangan para sa pagsasaayos ng Palestinian Authority ay naging kaakibat din ng Estados Unidos sa mga panawagan nito para sa pangunahing pagbabago sa West Bank. Mas binigyang diin ng mga opisyal ng Israel ang mga patakaran sa edukasyon ng Palestinian Authority at ang mga kabayaran sa mga Palestino na pinatay ng mga puwersa ng Israel. Sinabi nilang ang hakbang na ito ay nag-uudyok sa pag-aaklas at pakikidigma laban sa Israel. Kaagad na pinuna ng mga taga-suporta ng pamahalaang Netanyahu ang artikulo ni Hanegbi noong Huwebes. Ang paninindigan na ito ay hindi kumakatawan sa paninindigan ng gobyernong Israeli at nararapat siyang ipatawag ng punong ministro. Ito naman ay ayon sa pahayag ni Finance Minister na si Bezalel Smotrich sa kaniyang official Twitter account. Isang mataas na opisyal daw ng Israel ang nagsabi noong Huwebes na sa ngayon ay sumasalungat pa rin ang Israel sa kung anumang katungkulan ng Palestinian Authority sa Gaza. Sinabi ng opisyal na kakailanganin din ng otoridad ang international na tulong upang matuldukan ang pagiging radikal ng Gaza at magawang madisarmahan ang mga nakatira roon. Ang mga layuning ito ay marahil makakamtan ng lokal na pamumuno. Sa tulong ng mga gobyerno ng Arab tulad ng United Arab Emirates at Saudi Arabia, ang United Nations, ang Estados Unidos at mga bansang Europeo. Sinasabi ng mga opisyal ng Palestine at ng Arab governments na kinakailangan ang isang permanenteng tigil putukan sa Gaza bago sila sumang-ayon na pag-usapan ng seryoso ang mga pag-aayos sa post-war. Kabilang na roon ang mga hakbang na gagawin ng autoridad ng Palestine base na rin sa nais ng Estados Unidos. Nagbahagi rin ng kanilang sariling plano ang Hamas na kumokontrol sa Gaza Strip mula pa noong 2007. Nakipag-usap na rin ang Hamas sa karibal nitong pangkat na Fatah, ang mas makapangyarihang pangkat ng Palestinian Authority sa West Bank. Pinag-usapan nila ang paraan ng pamamahala sa Gaza at West Bank kapag matapos na ang digmaan. May isang miyembro ng Political Bureau ng Hamas na nakabase sa Doha na nagngangalang Hussam Badran ang nagsabi sa isang journal na hindi nakipagtagpo ang Hamas sa Palestinian Authority o sa pinuno nitong si Mahmoud Abbas. Sa mga nakaraang talakayan sa politika, patuloy na tumatanggi ang Hamas na kalasin na ang militar na sangay nito. Ibig sabihin, ang papel nito sa pamamahala ay nakasalalay sa kabiguan ng Israel sa pagkamit ng kanilang itinakdang layunin na alisin ang organisasyon at anumang banta nila sa bansang Israel. Ang isa pang hindi nalulutas na hadlang ay ang pagsusumikap ng Israel na mapanatili ng walang hanggan ang kontrol sa seguridad sa Gaza pagkatapos ang pag-atras ng puwersa nito. Maraming mga opisyal ng Arab na nagsasabi na magiging katulad ng sitwasyon sa West Bank ang pamamahala sa Gaza. May mga puwersa kasi ng Israel na madalas na nagsasagawa ng mga pag-atake sa mga teritoryong kontrolado ng Palestine. Sinabi ng mga Israeli analyst na sinadya ni Netanyahu ang pagkontra sa katungkulan ng Palestinian Authority sa Gaza upang mapalakas ang kanyang suporta sa loob ng naturang bansa, kung saan pinapahina nito ang mga panawagan para sa kanyang pagbitaw dahil sa kabiguan na pigilan ang pag-atake ng Hamas at ang maagang kabiguan ng gobyerno nito na harapin ang krisis. Nagwika rin si Benny Gantz na mananatili ang buong kontrol ng Israel sa seguridad sa Gaza at nanawagan sila sa mga lokal na pinuno sa Gaza. Si Gantz ay karibal ni Netanyahu at leader ng National Unity Party. Isa siyang dating defense minister at ngayon ay kasama sa war cabinet ng Israel. Ang isang koalisyon ng mga bansang Arabo
ay magsasagawa ng pangangasiwang sibil. Sa kabila nito, hindi kailanman naging malinaw na tinanggihan ni Gantz ang pagiging may katungkulan sa Palestinian Authority. Noong Huwebes, sinabi ng militar ng Israel na ang kaguluhan ay nagpatuloy sa Khan Yunis, sa katimugang bahagi ng lungsod ng Gaza, kung saan pinaniniwalaan ng mga opisyal ng Israel na nagtatago ang mga pinuno ng terorista ng Hamas. Naglabas ang Israel ng mga babala sa mga social media sa wikang Arabic at nagsasabi sa mga residente na lumikas, ngunit maraming residente ang hindi nakabasa ng mga mensahe dahil isa ring lumalagong problema sa Gaza ang pagkakaroon ng communications blackout. Sinabi ng UN na ang mga problema sa linggong iyon ay sanhi ng mga pumapalyang pangunahing linya ng fiber sa Khan Yunis. Nang tanungin kung sinakop ng Israel ang communication system, sinabi ng tagapagsalita ng hukbo ng Israel na sinusubukan ng Israel Defense Forces na alisin ang mga kakayahan sa militar at administratibo ng Hamas bilang tugon sa mga malabarbarong pag-atake nito. Dahil sa madalas na problema sa kuryente, maraming taga-Gaza ang hindi makatawag sa telepono, makapag-access sa internet o makapagpadala ng mga text message na kadalasan ay umaabot pa ng ilang araw. Isang residente na nagngangalang Amira Hisham, nasa edad na 36, ang nagsabing madalas niyang inilalagay ang kaniyang cellphone sa bintana nang sa gayon ay makakakuha kaagad siya ng signal kapag muli nang magkaroon ng network services. Ayon sa kaniya, ang pinakamalala sa lahat ng iyon ay patuloy pa rin nilang naririnig ang mga pagsabog ng bomba at wala silang internet upang malaman kung saan nangyari ang pambobomba, kung saan nakapwesto ang mga tangking pandigma. Hindi rin nila mawari kung papalapit na ba iyon o kung mayroon ng banta sa kanilang kaligtasan. Dahil sa kawalan ng internet, wala rin silang balita patungkol sa tigil putukan. Pakiramdam nila ay lubusan na silang pinabayaan. Kahit pa na parang iyon na ang kanilang inaasahan, tila ang mga kilos at hakbang ng Hamas at iba pang mga militanteng pabor sa Iran ang siyang dumidikta sa kanilang kapalaran. Para po sa karagdagan at panibagong mga update, tumutok lamang po sa aming channel. At maraming salamat sa inyong panunood.